Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So, meron po akong ipapakita po sa inyo kasi nakabili po tayo ng bagong solar power inverter. So, ito po ang karton. Kung makikita nyo po, medyo may kalakihan po ang karton. Kasi ang dati natin na solar power ay nasa 300 watts lang po yun. So, kung tutusin po, hindi niya po kaya doon po sa PisoNet natin gagamitin ang power inverter natin. Kaya nag-search po tayo sa mga bagong inverter na lumalabas po ngayon. Ito po ang napili natin, ang Sandon Toroidal Solar Inverter. Naka pure sine wave output po ang Sandon natin na binili. Tapos ang rated po niya dito ay ganoon pa rin po. Naka 12 volts system lang tayo. Kasi hindi naman ganun kalaki ang gagamitin natin. So, ang intention po talaga natin dito, para gagamitin po natin sa computer shop natin na 6 na computer. So, ito po, kayang-kaya po yun niyang gamitin. Kung gagamitin po natin ito, kayang-kaya po. Ang advantage po dito sa Sandon na binili natin, marami po siyang feature na pwede nating magamit. So, ito, tinanggal ko muna sa loob kasi po, napakabigat. Umabot po ang bigat sa 9.5 kilos po dito. Kasali na yung karton. Pero yung overall lang sa power inverter lang, nasa 7.5 to 8 kilos po ang bigat sa solar power inverter na binili natin. So para makita nyo po ang binili natin na solar power inverter, mabigat. Ayan, makikita nyo. Ito na po ang gagamitin natin. Kasi marami pong magagamit natin si Sandon sa... Ito po ay upgrade pa rin sa power inverter. So dito sa ganitong klase po, ang gamit pala natin, so isasali na lang natin na kapag nag-i-install po kayo ng solar, may 3 po kayong pagpipilian sa solar. So yung number 1 po, ang tinatawag nating upgrade solar power inverter. Gumagamit ang solar power sa 12 volts. Kumbaga po, ang upgrade na solar power ay self-sustain. Hindi po siya gumagamit ng distribution utility grid sa 220. Yun po ang upgrade. Dito naman po sa pangalawa, yung ginatawag nilang on-grid o grid tie. So, ang grid tie po, hindi po gumagamit ng 12 volts. Gumagamit po sila ng distribution utility grid na 220. Pero pag burn out, so hindi mo magagamit ang grid tie mo kapag nag-burn out kasi umaasa ka sa 220. Hindi katulad sa off-grid na kahit mag-burn out, meron kang magagamit kasi 12 volts lang naman ang off-grid. Ang pangatlo naman po na gamit, yung sinasabi nilang hybrid. So ang mga hybrid inverters po ang pinakamaganda doon kasi marami pong mga featured na magagamit mo kasi AC, DC po ang magagamit mo. So, pwede kang mag-AC, pwede ka rin mag-DC sa battery. Saka, ang maganda doon sa mga hybrid, meron pong kasama na doon ang SCC, yung tinasabi natin, Solar Charge Controller. So, yun ang advantage sa hybrid. Pero itong binili natin, hindi po siya hybrid. Kuwan lang po siya. Sa power inverter lang po, the off-grid. So, yun na po, ang magkaiba sa 3. So, depende po sa inyo. Kaya yung grid tie, hindi na kailangan ng battery. Kaya medyo nakakasave ka doon sa battery. So yun po mga kalos, ang pag-uusapan natin kung paano ba natin gagamitin si Sandon na 1 kilowatt 12 volts na power inverter. So ito na po mga lods, ang bagong solar power inverter natin. Naka Sandon Toroidal Solar Inverter at saka naka CPU. Naka pure sine wave din ang power inverter natin. Saka maganda po dito ay na meron po siyang battery charging sa loob. Tapos pwede ring mag-AC input at saka inverter at saka load. Yun po maganda dito, kahit wala kang solar panel, kahit battery lang, pwede kang mag-charge sa battery charging dito sa Sandon. So dito po sa ilalim na makikita nyo po dito, dalawa po ang saksakan sa output sa 220 volts na pwede mong gamitin, dalawa. Tapos dito rin ang lalagyan sa AC input. Kung gusto mong mag-AC,
ito namang wire po na makikita mong malaki po dito. Malaki po ito kasi naka 12 volts lang po ang design sa off-grid, sa power inverter. Positive at saka negative. Itong wire na itatapping mo lang sa battery na 12 volts. Diyan makikita mo. Tapos malaki po ang exhaust fan dito po na makikita mo. Ang maganda po niya dito, hindi po bastang magtatakbo po ang isang exhaust fan kung hindi po siya uminit. Saka hindi rin siya palaging nag-start ang exhaust fan. Yun ang maganda. Kaya hindi po siya maingay kung gagamitin mo ang Samdon natin. Tapos dito sa tagiliran, so ipatakilid ko na lang. Dito sa tagiliran, ayan, makikita mo may kunting bigat. Ayan, yun po ang nameplate. Tapos may mga butas sa tagiliran. Kasi ang blower po dito sa ilalim, hindi po palabas. Papasok po ang blower. Tapos lalabas po dito sa mga butas at malakas po ang blower. Kaya madali pong lumamig. Tapos may nameplate pong makikita dito. Yan, makikita ba? Yan, off-grid inverter. Tapos naka-inverter mode. So ang rated po yan, makikita. Nasa 1,000 watts po ang pwede natin gamitin. Tapos AC output 220. Naka 60 Hz po tayo. Tapos battery input 12 volts. O yan. So 12 volts pa rin ang gamit natin para kahit isang battery ito magagamit natin kahit isang battery lang. Tapos battery type, pwedeng lead acid at saka pwede ring lithium, yung mga LiPo4. Tapos AC charger mode, o yung sinabi natin na pwede mong i-charge ang battery dito sa Samdon natin. Tapos yung AC input maganda, 145 to 275 kung sa AC mo gagamitin. So kahit 145 lang pwede na niyang magamit kasi ang Samdon na power inverter na ganito, naka-EBR po ito. Yun ang maganda kasi automatic voltage regulator. Kahit mataas po ang load mo, ang voltahe po dito, hindi po bababa. Naka-stable. Kaya naka-EBR po ang supply po sa Samdon. Yun po, maganda. Tapos yung AC output, siyempre, yun 220 volts. Ang lalabas kung gagamit na tayo ng battery mode sa 12 volts. Tapos ang AC charge current is nasa 15 ampere adjustable. So mamaya po ipapakita natin ang pagpaka-adjust dito sa parameters. Kasi 15 ampere okay na to pang kuha natin charge. Medyo may kalakasan rin ito. Depende po sa solar panel na gamit natin. So yan lang po makikita. So balik natin. So ang next natin ngayon, yan medyo mabigat. So dito na tayo sa paano ba sa isi-setting. Kasi ito yung pinaka-importante. So ang camera medyo palalapit na natin kasi para makita yung center dito sa pagsisitting po sa parameter sa Samdon natin. So ngayon mga lods, itatapping natin itong pula at saka itim sa battery para makaproduce tayo ng 220 dito. So makalibre tayo kung meron kang battery at saka meron kang power inverter na Samdon, pwede ka nang makalibre sa 220. So dito yun, makakuha tayo ng 220. So tapping tayo sa supply dito sa 12 volts. So wala kang gagawin ito. Yung wire natin may kalakihan kasi 12 volts lang ito. So malaki po ang wire, ready for sa 1,000 watts. So ilalagay na natin ito. Susundin mo lang ang kulay. Ito yung positive wire. So tapping natin. So ito gagamit tayo ng adjustable. Yan, natapping na natin ang positive. So sa negative na naman tayo. Yan, okay na po. Natapping na natin yung dalawa na positive, negative. So dito po ngayon, ang gagawin natin, push button na natin to. So push button. So ayan po, nag-start na ang Samdon na power inverter. So para makita nyo po na meron bang 220 lalabas po dito. So para sa mga beginners po natin, mga ka-DIY, so pakita natin na kapag nasupplyan na po ng 12 volts ang power inverter na ganitong Samdon, pwede ka nang makakuha ng 220 volts dito sa power inverter natin. So yan, naka-activate naman. So yung basic, kukunan muna natin ng voltahe. Ayan, makikita naman na 230 tapos 60 Hz. So mamaya ipapalapit natin yung camera pag nagsisitting na tayo. Ito, ipakita muna natin yung voltage ditong lalabas sa dalawa. So kukunan natin. Yan, makikita mo, naka 232 volts na po yan. So ang setting mamaya ipapakita natin. Yan. Tapos sa baba, 58.1 yung hertz. Yan. Sa kabila naman.
O, yan, pareha lang. So, yan po. At least, makikita mo na pwede ka nang gumamit dyan kung gusto mong gumamit. So, ang gagawin na natin ngayon, settings na tayo. Kung paano ba isi-settings ang Samdun. So, yan, function, power, at saka page. Kapag ipindot mo yung power, mawawala po ang indicator at saka supply dyan. So, susubukan natin. So, wala nang supply. So, mawawala na rin dito sa baba yung 220 kapag pinus button mo ang power. So, ang gagawin mo sa power, i-switch button mo lang muli ang power. Ayan. So, yan. Bumalik na po ang supply. So, paabot ka dito ng mga 10 seconds para mo lalabas yung 220 at saka yung 60 Hz. Ayan, lalabas. Tapos, may manual po talaga ang Sandom natin. Yan, makikita mo, Sandon. Naka 300 watts to 1,000 watts po ang, yan, makikita mo ang user manual. So, direct to the point tayo para kunting bilis. So, dito na tayo sa importante po na setting. So, dito po sa setting dito, may 10 settings po na yun lang ang basic na dapat mong malaman. So, mayroon pong nakalagay na, yan, palapit pa natin, 0, A0, tapos mayroong A1 hanggang patungo sa A9. So, yung basic sa push button, uunahin muna natin yung basic push button. Ang gagawin po natin, dito tayo sa function. Function, 3 seconds, so 5 seconds. Yan, lalabas na po ang A0. So, yan po ang A0. A0, A1, A2, A3, hanggang A9. So, gagawin natin, i-push button mo lang ang page. Yung makikita mo parang libro dito. Pag pindot mo dyan, A1. Next, A2. A3. Hanggang, makikita mo dito, A9. So, rotation lang muna tayo. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, at saka babalik po siya sa A0. So, dito po sa A0, ang nakalagay po dito sa A0, makita ba, ay working mode. So, suitable for D1. Kapag D1 po ang setting mo, naka-AC input priority ka, yung sa AC 220 sa DIO. Kapag dito po ang ginamit mo na eco mode, ito yung safety mode, na save mode. Tapos itong D3 naman, ang solar battery priority. So, dito mo isi-setting. So, ito naka-setting ngayon sa D3 kasi nga naka-solar battery priority tayo. So, kung ililipat mo ito, o yan, wala. So, ibalik, push button mo lang sa function. Function. With 5 seconds. O, yan. Ngayon, A0. Kung gusto mong ilipat yan dito sa D3, i-push button mo lang ang function. Yan. Yan, nilipat na. So, i-adjust mo lang sa page na naman. So, naka D3. Sabihin natin, gusto natin mag-priority sa D1. So, push button mo lang. O, yan, D1 na. Kung gusto mo nang dito, dito rin sa page. Dito. Tapos, D3. So, pabalik-balik lang po ito. Kung push button mo, D1, dito. Pero dahil D3 tayo, so, balik ka dito sa function para bumalik siya sa E0. Ayan. Balik sa E0. Ngayon, dito na tayo sa E1. Kasi ang gusto natin, priority tayo sa solar battery. Yan, makikita. Ngayon, sa E1 tayo. So, ang E1 nakalagay, easy charging current. So, ano yung easy charging current natin? So, ito yung sinasabi natin na pwede mong kargahan ang battery mo. So, 6 po na numbering po ang gusto niyang ipa-setting sa iyo. So, pwede ka mag C0, C1, C2. Ang setting na ginamit ko dito, C3, kasi medyo malakas po ang charge. Kapag nag-C6 ka, napakabilis pong mag-charge. Dapat, ang magandang setting po dito sa easy charging, kung ikakarga mo ang battery, dapat sa C3 ka lang. So, balik tayo, function. Kasi kapag matagal kang automatic pong maglalabas ang 230, at saka 60 Hz po ang lumabas. So, push button tayo muli kasi bumalik siya. Sa A1 tayo. So, pindot ka lang sa function. Function.
5 seconds. O, yan. A0, push button mo pa para sa E1 tayo. Mali tayo. Function, dito tayo sa page. Yan, A1. Tapos, gusto natin babaguhin ang charging mode natin. So, push button ka lang sa function para lilipat. O, yan, ito na. So, dito po sa charge, magpili ka lang sa 0 hanggang 6. Pero ang setting ko, nasa C3 kasi madali pong ma-charge kapag i6 mo. So, dandahan lang tayo kasi gel type battery gamit natin. So, yan, push button natin. 4, 5, 6. Yan ang maximum kung gusto mo sa 15 ampere charge sa battery. So, balik siya sa 0. So, ang setting natin dito sa ginawa ko sa gel type, sa C3 lang ako. Tamang-tama na ang C3. Kasi sobrang bilis doon kung sa C6 ka. Tapos, balik tayo sa, ito na tayo, push button ka sa function para mag-transfer. O yan, E1. So, ang next natin, tapos tayo sa E1. Sa ito tayo, ang tinatawag nila na constant charge voltage. So, yung constant charge voltage, ito po yung full charge voltage o bulk charge. So, push button natin. E1. Ito, iyan na po, ito na. So, ang ito po, nakalagay 14.4 tayo sa gel type. Ang iba, 14.6 kung LiPo4. So, kung gusto mong ilipat, push button mo lang dito sa function para lilipat, adjust ka. Yan, 14.4. Saka palala po sa setting, wala nang balikan sa setting, naka-forward lahat. Kaya matagal kang, kung magkamali ka, talagang iikot ka sa push button. Katulad nito, naka 14.6 ka, 14.4 at gusto mong ilagay sa 14.6. Ayan. Sabihin natin, gusto mo palang mag 14.4. So, ang gagawin mo, wala kang balikan. Forward po ang setting sa Sandom. So, forward. So, ang mangyari po, napakatagal. Kasi malayo ang lalakbayin mo dito sa counting. Ayan, 13.2. Tapos, ang setting natin is 14.4. So, ayan. Kaya, kunting ingat sa pag-push button dahil matagal. Walang reverse, patungo, forward lahat. 14.2, 14.3. So, 14.4, yun po ang full charge voltage. Kapag nakakargahan po ito ng battery na AC, DC, automatic po na 14.4 lang po ang babasahin niya doon sa pag-charge. So, hindi na yan i-access. Nakasetting sa 14.4. Tapos, push button mo sa function dito para lilipat. So, tapos na yan sa full charge voltage. So, ngayon, dito tayo sa A3, floating charge. So, push button dito sa page. Yan, A3. Nakasetting na sa 13.8. So, ito yung mga default. Sila pong naglalagay dyan na 13.8. So, tama naman ang float voltage. So, okay na po ang setting dyan sa 13.8. So, next natin, yung E4, low voltage protection. So, push button natin. O, E4. So, dito po sa E4, ito, napaka-importante. Marami pong reklamo dito kasi nagpo-fault po dito sa setting. Dito po sa E4, napaka-importante. Ito po, napakahirap dito ngayon sa E4 kasi hindi mo pwedeng babaguhin ito sa 12 volts low voltage disconnect. Pero naintindihan ko po ito kung bakit ganito po ang setting. Kapag binago mo ito sa 12 volts, magpo-fault po kayo dito. So, ang tama po dito talaga, wag mo na lang galawin itong 10.5. Basta kung gagalawin mo ito, magpo-fault ka. So, possible po talaga, nagagamit tayo ng LBD na ibang paraan. Kasi magpo-fault po ito. So, naintindihan ko yung fault na ibig sabihin nila dito. Kasi kung gagamit ka ng mataas na load, katulad ng mga electric drill, maglulo voltage muna ang battery doon, maabot ng 11. Saka pag ikot na ang isang electric drill, babalik doon sa tataas ang voltahe doon sa 12 volts. Pero yung starting po, bumaba talaga sa 11 pababa. Kaya hindi mo pwedeng babaguhin ang setting dito sa low voltage protection. Pinakamababa na yung 11. So, yung binago ko ito sa 12 volts, magdi-default po, maglalabas yung default po dito. So, yan po, ang lalabas. Itong bakante po na makikita mo, ilalagay niya dito kung anong number na problema. So, ang problema po dito, lalabas, nasa last page po dito. Ipakita ko muna. Last page. So, ito. Itong nakikita sa likod,
number 11. Oh, yan, page 11. Kapag may problema po dito, ilalagay niya po ang number. So mostly, kasagaran po, kapag yung low voltage disconnect, binago mo lang doon sa 12, ito po ang lalabas 19. So ang nakalagay sa 19, voltage settings parameter are abnormal. So magbablink po dito ang fault. So hindi siya papayag doon. Yun ang mangyari kapag ito 12 volts mo. So pero gusto nyo kung makita, isetting natin para makita. So balik tayo. Kasi yan, bumalik na sa 230, 60 Hz. So push button sa function. Yan. Ngayon, babaguhin natin yan sa 12. Ipagpalagay natin kasi nakalagay naman dito sa page. Ano ba yun? Page. Wala na. Ito. Page 5. Page 5. Yung sinabi dito, low voltage disconnect. So, ipakita ko na lang kung sakaling gusto mong baguhin sa 12 volts. So, function, lipat. So, babaguhin natin. Ipagpalagay natin na gusto nating 12 volts. Anong mangyayari kapag naka 12 volts ang lagay? So, ipakita ko na lang. So, ipagpalagay natin, nakasetting siya sa 12 volts. So, okay na yan. So, sakwa na tayo. A5. So, push button tayo dito. A5. Page. So, yan po ang A5. So, ang A5 naman dito, makikita ba? A5 is auto start output recovery voltage. So, ito yung reconnect. So, mayroong reconnect. So, ang nilagay natin is 12.8. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyong reconnect. Tapos, push button tayo sa page para A6 tayo. A6 dito sa page. So, page A6. So, ang A6 pong nakalagay is main supply to inverter supply voltage. Ito, medyo one po dito. Mayroong mga fault na mangyayari kapag binago nyo ito. So, ang ginawa ko dito, hindi ko na lang binago. Sa default setting ako. Kapag nilampas mo ito sa 13.6 o 13.8, magdi-default po ito. So, hindi ko alam kung bakit siya mag-default. Kaya hindi, hinanayaan ko na lang. Kasi, bago pa ang power inverter natin, so hindi pa natin alam kung ano yung gusto niyang gawin. So, hanggang 13.6 ang setting mo. Pag ilampas mo, default ka. So, ito, hindi ko na binago. Ayan po, nakikita nyo, lumabas na ang 19. Tapos may nakalagay na fault po dito. So, sinabi ko na sa inyo, yung 12 volts po ang yung effect dito, yung 12 volts low voltage disconnect. So, may nakalagay na 19. Ito yung sinasabi natin na ilalagay niya kung ano yung fault na mangyayari sa warning dito sa device. So, 19. So, dito ka sa page 11. Yan. So, ang 19 po, nakalagay, voltage settings parameter are abnormal. Kaya, babaguhin mo talaga kahit hindi mo na dapat ilagay sa 12 volts. Ibalik mo na lang doon sa pinakamababa o mag 11.5 ka ba, okay lang yun. Pero pag 12 volts mo yun, magdi-default po talaga siya dito, mag-fault po siya. So, balik tayo sa pana tayo, A7. Push button, 5 seconds dito sa function. So, 13.2, page tayo para maging A7. Ayan, A7. Dito rin sa A7, ganun rin. Hindi mo pwedeng taasan po ito kasi magpo-fault po siya. So, ang nakalagay sa A7, inverter supply to main supply voltage. Yun. Dito sa taas, main supply to inverter. Ito sa baba, nabaliktad na. Inverter supply na po. Voltage po ang ibig niyang sabihin dito na ipapasok mo. Pero hindi ko na ginalaw po ito. Kasi hindi naman, yung importante lang dito, yung sa low and high voltage disconnect natin. So, yan. Tapos, sa E8 na tayo. Ito yung pinaka-importante sa E8. May nakalagay po sa E8 na AC output frequency. Ang maganda po niya dito, pwede mo siyang iset sa 60 o kaya sa 50 Hz. So, kuhan tayo, function para malipat. O yan, lipat na dito. Kung gusto mong babaguhin, page ka, page. Yan, 50 Hz. Tapos, ulit mo, 60 Hz. So, 60 Hz po, setting natin. So, function na naman tayo para lumipat po dito sa setting sa A9 tayo. A8, tapos page para maging A8. A9 na tayo. So, sa A9, pinakamaganda po. Yan, makikita mo. A9, output voltage. So, tatlo po ang pwede mong i-adjust. 220,
230 at saka 240 volts. Sa tatlo po, nag 230 ako, setting natin. Lipat muna natin dito sa 230 para makita yung adjuster. So, function. Yan, 230. Page ka, kung gusto mong babaguhin. 240, 220, tapos 230 tayo. So, ang gagawin mo lang, function ka para malipat na naman. So, E9. Kapag pinindot mo pa ang function, dito tayo sa E9. E9. So, page, para bumalik siya sa, yan, E0 na po, ang setting po dyan. So, yan po ang pagsisetting natin. So, ngayon, ipakita naman natin yung setting naman sa pagsisetting po dito sa, ito importante, kasi kung wala kang solar panel, pwede kang mag-charge dito sa, isisetting mo lang siya sa EC D1 mo ilalagay. Ito, naka D3 kasi, kaya solar battery priority. Ngayon, susubukan natin sa AC tayo dito sa D1, sa AC para makita kung totoo bang i-charge niya yung battery. Yan. So, bago po ito, naka-default po ito, ibalik muna natin siya sa dito sa yung E4. E4 dito, low voltage. O, yan, makikita mo, naka-fault po yan. 19 pang markaw. So, balik tayo. So, 5 seconds sa function. Press button mo, 5 seconds. Yan, E0. Dito tayo sa E4. E4. 1, 2, 3, 4. So, ilipat natin. Function. O, 12. Papaguhin na lang natin. Ibalik natin siya sa 10.5. 10.5. So, ang default setting po niya dito is 10.5. Ang setting niya. So, pwede natin babaguhin. Ilalagay na lang natin sa 11 volts. Ayan, 11 volts tayo. Setting. Tapos, balik tayo sa function. Tapos, ilong press natin ito ng matagal. Tingnan natin, hindi ba mag-default? Long press natin ng matagal para masetting na. Ito, function, ilong press mo. Yan, long press. So, default pa rin tayo mga kalods. Dumifault pa rin siya sa 19 na nakalagay. So, ibalik na lang na talaga natin doon sa 10.5, ang E4. Kasi nag-fault na naman siya. So, baguhin natin. So, balik tayo. Ito talaga ang nakaka-default. So, balik tayo sa 10.5 ang gusto niyang gawin natin. So, 10.5. Ito na po mga lods. So, lipat tayo sa function. So, push button natin. Long press tayo. So, tingnan natin. Long press. O, ayan po mga lods. Wala nang nakalagay na 19. So, okay na po ang setup natin. So, may nakalagay po na red dito. So, yung po ang para sa alarm. Kung gusto nyo hindi siya pang-alarm, push button mo lang ng 3 seconds dito. Push button 3 seconds para mawala. 1, 2, 3. So, wala. Ibig sabihin doon, maingay po kapag hindi mo dinagyan yung speaker. So, para hindi siya magingay ng malakas doon. So, para siyang emote mo yung speaker niya dito. So, kung gusto mong ilagay yun, 3 seconds mo dito. 3 seconds. Yan, lalabas. So, para hindi po magingay. So, ang next natin ngayon ito po, pinaka-importante ito. Kasi kung wala kang solar panel, pwede kang mag-charge dito sa sunroom natin. So, isi-setting natin siya sa dito sa D1. Sa E0, hindi makita. So, E0, working mode sa D1. So, function, dito tayo sa function. So, page, kasi nasa kwan tayo, yung gusto natin babaguhin, yung sa E0, D1, sa AC tayo. Yan. So, D3 nakalagay. So, function, babaguhin natin sa D1. So, D1, kapag D1 po ito, mawawala itong battery mode, magiging easy mode ito ngayon. So, push button natin ito. Yan, then long press natin ito, 5 seconds. Yan po, makikita mo, lumabas na po ang easy mode. Tapos output 60 Hz. Tapos 230 volts. So sa page, titingnan natin sa page. Ito, pwede mong push button ang page para makita mo yung sa battery natin dito kung ilang voltage na ba ang nagagamit sa sandom natin. So page tayo.
0. So 0 pa kasi hindi natin sinaksak pang AC. Ngayon, isasaksak natin yun. Is yung page muna para makita nyo. Ayan po, ang voltage natin sa battery is 12.5. So nasa 60% pa ang battery natin. Tapos page pa tayo. So 45 temperature po ang easy mode. So easy mode 001. So balik yan 230 60 Hz output. So mga loads, dito po kailangan natin isaksak. So pakita ko muna doon sa baba. Yan dito. Isasaksak natin yung socket sa AC dito kasi meron naman tayong kwan doon. Yan. Para sa DU natin. So isaksak muna natin kasi para magamit, makita niyo na magkakarga po ang battery natin. Itong battery gamit si Sandom. So ganyan ko muna ang camera. Yan. Ito po ang plug niya po sa saksak natin ang socket sa AC. So dito na yung nakalagay AC dito. Yan. So yan, nasaksak na. So ito yung plug. Nasaan ba yung plug? Ito. Yung plug. Tapos isasaksak natin doon sa DIO 220 natin. So saksak natin. Yan. So balik tayo doon kung makita natin kung magkakarga ba yung battery natin. So yan. Kasi naka-easy mode na tayo. So push button natin dito para makita natin. So ayan po, lumabas na po. So makita pa ba? So makita mo. So yan po, nagkakarga na po yan ng battery. Makita mo may pumunta po sa taas. Tapos yung easy mode mo, ginamit niya yung inverter at pwede kang gumamit ng AC. Yan po, ito yung sign dito sa AC load. Kung gusto mong mag-AC, gamitin mo doon sa socket. Pwede yun, AC. Tapos kinarga niya. Tapos ang output niya is 59 Hz. So ipus button ko yung page para makita nyo. Dito tayo sa page. So ito po, 244 ang AC namin. Medyo malakas po ang kuryente namin sa DIO. Sa utility grid namin dito sa bahay. So yan o, makikita, 244, mataas po. Tapos naka 60 Hz. O, ito po sa distribution utility grid dito po sa amin. Kumbaga yun ang Meralco pagpalagay natin. Tapos naka 59.9 ang Hz. So input ang labas dyan, AC input. So push button pa natin page. So ito po makikita mo, ayan po, naka full charge na tayo. Ang bilis. 13.8 kasi yun ang float voltage. Tapos naka 100%. So ito po mga loads, naka float voltage na tayo. So makita naman, hindi na tumatakbo yung kwan dito. So ito, ayan, hanggang 14.0 na. Hindi na yan lalagpas. Kasi yun ang setting natin doon sa float voltage. So yan, makikita. So ang gagawin natin ngayon dito, susubukan natin gamitin si Sandom sa mga heavy load natin. So ito, tumatakbo pa siya, 14.2. Ang full charge natin na setting dito is 14.4. Pero ang float voltage natin is nasa 13.8. So, una po siyang pumasok doon sa 13.8 kanina. So, ito, nagiging 14.4. So, yan, 100% na po ang battery natin. Ito, naka C3 lang ang number na setting ito. Kapag isi-6 mo ito, mas lalong mabilis. Baka, mabot lang ng 2 oras, wala na. Mapupuno na po yun pag ginagawa mo sa setting natin. So yan mo, makita mo, hindi na po nagbago hanggang 14.4. Kasi yun po ang full charge natin sa constant. So ngayon, pwede na natin ibalik kasi naka-AC mode yan. So ibalik na natin dito sa battery mode. So push button tayo sa function. Yan, makikita. Hindi na safety tayo. Kung magkarga tayo, ito, kung gagamitin mo sa solar, ganun din. Hanggang 14.4 lang po ang setting. Kasi lead, ang gamit natin, gel type battery. So, kung naka-LiPo4 ka, 14.6 yung iba, naglalagay. So, balik tayo sa function. 5 seconds. So, ibabagoy natin sa D3 kasi naka-easy mode yun, makikita. D1, babagoy natin. So, yan po. Naka-D3 na tayo, push button natin. So, okay na po ito. Naka D3 na. So, balik natin sa low press. 5 seconds. So, battery mode na po ngayon dito. Tatanggalin na natin yung easy mode natin. So, yan. Makikita. Tanggalin ko na lang.
Yan. So, yan. Tinanggal na natin. So, yan po mga lods. Tinanggal na natin. O, yan. Wala na ang ito sa easy mode natin. So, yan po mga lods. 12.7 volts at naka 66%. So, para makita nyo naman ang lakas ni Sam doon, basta ang kaya lang niya doon is 1,000 watts. So, subukan natin siyang gamitin sa rice cooker namin dito. Yan. Ang rated po sa rice cooker, umabot po ito ng 800 watts. So, titingnan natin kung kakayanin ba ni Sam doon. So, subukan natin. Tapos, narito yung plug sa rice cooker. So, para makita po ang supply dito sa rice cooker, may 6-in-1 digital po tayong ginawa yung sa outlet natin. So, ito po, ang 6-in-1 natin. So, kung maalala po nyo ito, so dito ko na lang ilagay. Yan. So, sit up na natin ng maayos. Yan. Tapos ito. Kita ba? So, hawakan ko niya mamaya na lang. So, gagawin po natin dito, ipa-plug natin ito dito sa ilalim natin sa sandom natin. So, plug in natin dito. Dito natin i-plug in. Yan, plug in natin. Yan. Yan. Tapos, itong natin, may breaker po ito. Yan, may breaker. Tapos, 6-in-1. So, switch on natin ito. So, yan po, makikita. So, ang voltage sa sandom natin is 233. Tapos, 59.5 ang hertz. Power factor. So, wala pa naman tayong ginamit. Kaya wala pang reading po ito. 0 pa yung watts. So, ang gagawin natin, isasaksak natin dito sa outlet ang rice cooker. Makita ba natin kung kaya ba niyang mapa-start ito. Tapos, yung wattage, tingnan nyo, lalabas po ang wattage dyan sa rice cooker kung kaya ba niya. So, ilalagay ko dito. So, hawakan ko na lang kasi ang camera, baka hindi makita. So, dito ko siya isasaksak. So, medyo palapit ko itong rice cooker dito siguro. Rice cooker, dito ko na lang para makita. Ayan, yan. Yan. Para makita yung rice cooker. Yan yung rice cooker doon. Tapos, yung camera natin, ilalagay ko na lang dito. Yan, para makita. So, ilapit ko yung camera para mas kita. So, ayan po, makikita nyo. So, gagawin natin, ilalagay ko siya dito so, isasaksak na natin dito sa outlet. So, yan po, nakikita mo, 30 watts po gamit. So, hindi pa yan, kapag i-push button ko yung rice cooker ito, lalabas po yung 700 to 800 ba, yung wattage sa rice cooker namin. So, makikita mo yung reading dito. At saka pakitingin na rin sa battery natin at saka sa percent kung ilan bang matitira. So doon yung makikita na importante yung setting natin na naka 10.5 yun. Yun ang ibig sabihin ni Sandom doon. So push button ko na dito ang rice cooker. Tingnan nyo dito ang wattage kung lalabas. So push button. So makita mo 712. Yan ang watts kaya. Pero yung battery natin 11.4 na lang. So, ito, hindi na pwede ito kasi mataas. Yun ang ibig sabihin ni Sandom doon na hindi mo pwedeng i-adjust sa 12 kasi madali siyang mag-shut off. Ito, kung marami kang battery, kaya ito. Kasi isa lang ang battery ginamit natin. So, nasa 11.4 po ang, tapos 703. So, yan, sample lang natin. Tapos, battery natin, mababa na. So, i-off na lang natin. So, off na lang. Tatanggalin ko na ito. Yan. Oh. So, bumalik yung battery sa 12.3, tapos 57% po ang gamit natin. So, ngayon, ang gagamitin natin, electric drill. May electric drill akong 750 watts. So, subukan natin. So, kukunin ko muna. So, ito po, mga lods, sali na lang natin, electric drill ko. So, yan. So, electric drill, yan. Naka 750 po to 1,000 ba to? Nakalimutan ko na yung reading. So, isaksak natin ito. So, dito natin saksak. Yan. Ngayon, medyo palapit ko yung camera. Yan. So, titingnan natin. Para makita. Yan. Yung voltage sa battery, 12.4. 57%. Saka, 0 pa ang watts. So, nasaksak na natin yung electric drill natin. So, ikaklam natin. Tingnan. So, yan. 400. So, kaya.
Tapos 253. Oh, yan. So, kayang-kaya po. Yung makikita naman, oh. Kaya ra po sa electric drill na ganito, 750 to 1,000 watts na electric drill. Yan. So, ibig sabihin po, malakas po si Sandom kahit 1,000 watts lang ito. So, yan. So, tatanggalin muna natin yung setting. So, yan po mga lods. Kayang-kaya. So, tingnan mo ang battery. Nasa 12.4 tapos 57%. So, itong Sandom natin, ginamit ko na dito sa computer shop ko. So, yun, na-discover ko. Una po, hindi po siya maingay gamitin. So, napaka-smooth. Saka, matipid po siya sa battery. Kahit malaki po ito, gagamitin mo. Hindi po siya, kumbaga, hindi katulad ng iba na madalas pong nag-activate ang exhaust fan. Pero ito, hindi po madalas mag-i-start ang exhaust fan kasi malamig lang ang Sandom na power inverter. So, ang isang gusto ko po dito, matipid po siya sa battery. Hindi katulad sa ibang power inverter na ginamit natin. Madaling maubos ang battery. Kumpara dito sa Sandom. Napakaganda po sa Sandom na gamitin. So, sa mga kalodin natin, kung gusto nyong humabol po dito kasi marami po talagang bumibili. Si Canbats po akong nakabili nito ngayon sa Sandom kasi naubos na. So, may bagong stock po ngayon dito. Tapos, ang iba nagbibinta nito, napakamahal. Pero ito, nabili ko nasa 5,500. Yung iba, 6,500 nagbibinta. So mga lods, pakitingin po sa description link sa baba, ilalagay natin para makamura po kayo sa pagbili nito na ginamit natin. Saka paalala, walang sponsor po. Tayo lang po ang bumibili sa Sandom na ginamit natin. Mga lods, stay tuned po sa part 2 na naman natin. Kasi doon natin, i-install muna natin doon si Sandom sa upgrade natin. At doon natin makikita kung kaya ba ni Sandom ang 5 computer tapos 200 solar panel lang po ang gamit natin. So doon natin malalaman kung kaya niyang paandarin ang 5 computer natin sa PisoNet. So bago po tayo magpaalam, gusto ko muna pong magpapasalamat na naman po sa mga join sponsor natin. Saka po sa mga nag-rejoin. Saka marami rin nagtatanong kung ano ba ang mga join sponsor natin. So, ang join sponsor pala natin po ay makikita mo dyan sa baba natin, sa pag-intro mo sa video natin sa YouTube. May nakalagay doon na join o kaya yung mga super thanks. So, yun ang purpose po. Depende po sa inyo kung 50 pesos o 100 pesos po. So, bawat isang buwan lang po yun. So, yun, nakakatulong yun po sa channel natin, pambili po ng mga project natin dito sa channel natin. So kaya po, gusto ko po talagang magpapasalamat po. Dito na naman po sila ang mga bagong joint sponsor, si Alan Hortelano Lods. Maraming salamat sa joint sponsor. At saka si Lorenzo Guevara, si Axel Quizon, at saka si Jojo Carbonco. At saka ito pa, last natin si Electric Cons TV. Sila po ang mga bagong joint sponsor. At saka ang nag-rejoin sponsor naman po si Rodrigo Bangkong. Oy Lods, thank you po sa rejoin sponsor. At saka si Edgar Abdul Karim Baron Lods. Thank you sa joint sponsor pa rin. At saka ang huli natin si Rafaelito Bayato Lods. Salamat sa rejoin sponsor. At saka, ito pa, shoutout natin. Ang gusto pang magpapa-shoutout sa channel natin, si Bimar Bilalon. Pa-shoutout sa MB Mau Hu9 Bisil. Safety Officer Bimar Bilalon and Chinese crew. Oy Lods, kunting ingat po sa trabaho nyo dyan sa barko. At saka si Ron TV Official Lods. Magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa si Jimwell Mamaril from La Union. Oy Lods, magandang araw po dyan sa inyo sa La Union. At saka si Renato de la Cruz from Jeddah. It's back controller engineer. Oy Lods, magandang araw po dyan sa inyo sa Jeddah. At saka ingat po kayo sa trabaho niyo. At saka ito pa si Andy William Birsabal. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. At saka si Piltic
Channel from St. Bernard, Southern Liti. Ay Lods, pahingadlaw ni mo diya sa Liti. Ito pa, shoutout natin si Bustik from Pagadian. Oy Lods, pahingadlaw ni mo diya sa Pagadian. Bustik. At saka si Moreno Navarro from San Jose del Monte o sa Pardo, Cebu City. Oy Lods, pahingadlaw ni mo din na sa San Jose del Monte, Cebu City. Saka ito pa si Johnny Reyes, electrician from San Mateo, Barbara 1. Oy Lods, kunting ingat po sa trabaho. Saka ito pa ang last natin, si Hernando Bas from Caloocan City. O yan po, tapos na po ang shoutout natin. Sana po, huwag niyo pong kalimutan pong i-like at i-share po ang channel natin. Para marami pa rin matuto po dito sa channel natin. At saka huwag niyo na rin kalimutan pong mag-subscribe. At saka pakiclick na rin sa button para palagi po kayong maka-update po sa channel natin. At sa lahat ng mga kaludi, at sa lahat ng mga subscriber natin, maraming salamat po sa palagi niyong panonood po dito sa channel natin.